atong pasalamatan na po ang Dios sa opportunity yason nga naa na pud ta diri karon aron sa padayon nga pagtuon sa plano sa kaluwasan. And by the way, pasensya na kayo ay magtatagalog ako ngayon para maintindihan ng ibang kasamahan natin, no? Lalo na sa buong Pilipinas. So sa umagang ito, before po tayo magpatuloy ay welcome ko po ang lahat sa Sabat na ito na binigay ng Panginoon. Welcome lahat na nandito ngayon. Before tayo magpatuloy ay hilingin ko ang lahat sa isang panalangin. Tayo muna po ay manalangin. Let's pray. Father in heaven, sa mga oras pong ito, patuloy po kami na nagpapasalamat sa inyo sa panibagong Sabat na patuloy nyo pong pinapahayag sa amin ang inyo pong dakilang pag-ibig sa bawat isa. Kami po ay humihiling ng basbas na inyong banal na spirito sa mga oras pong ito na ikaw po ang siyang magturo at gabayan nyo po kami na bigyan po kami ng high tolerance and patient nga magkaroon po kami ng understanding sa inyo pong mga salita at tulungan nyo po kami na ito ay patuloy na magbigay sa amin po ng comfort lalo na po sa panahon po na aming pong ginagalawan ngayon ay hindi na po basta-basta. Kaya tulungan nyo po kami sa amin pong pag-aaral ngayon, ihatid nyo po kami sa inyo pong perfection. Ihatid nyo po kami sa inyong pong restoration na gusto nyo pong ma-experience sa bawat isa. Kaya maraming salamat sa pagdinig ng aming panalangin. In Jesus' name we humbly pray. Amen. Amen. Okay, sa mga oras na ito ay tayo ngayon ay nasa ating lesson study. So, ang ating pag-aaralan sa umagang ito mga kapatid ay napakalaking tulong to personally sa aking buhay. Lalo na kung paano tayo tatayo, kung paano tayo magkaroon pa rin ng kapayapaan sa ating puso. Bagamat hindi talaga maiiwasan natin minsan or hindi makokontrol minsan yung mga pangyayari sa ating buhay. Kaya, isi-share ko sa umagang ito ang lesson natin patungkol sa treasure talaga na kinakailangan nating makuha. Okay? Sino naka-experience na dito na mag-treasure? Ha? Hunting sa camping. Ha? Treasure hunting. Treasure hunting? So, ito ang pinaka-treasure talaga na mai-experience at napaka-gandang experience sa mga bayan ng Diyos. Dahil alam nyo ba, ang pinaka-greatest treasure na ating matanggap galing sa Panginoon, Kuya JR, ay ang perfection of character by faith. Yan ang pinaka-greatest treasure, mga kapatid, na ating matatanggap galing sa ating Ama. Ang perfection of character. But alam nyo ba, mga kapatid, ano ang pinaka-greatest pressure in this world? Ano ang pinaka-greatest pressure in this world? Is ang alin? Ang pinaka-greatest pressure in this world is the perfection of character by works. Na talagang ako ay gagawa sa aking sarili para magkaroon ako ng sakdal na pamumuhay or sakdal ba yung Tagalog ng perfection? Sakdalan ng kasakdalan ng pamumuhay, mga kapatid. Ang perfection of character by works, that is the greatest pressure that we experience in this world. And the greatest stressor in this world is, alam nyo ano yun? Ang pinaka makapagbibigay talaga sa akin ng stress, mga kapatid. Ang pinaka magbibigay talaga sa akin ng stress is ang imperfection of character. Bakit ako ganito? Bakit hindi ko talaga madadaig yung kasalanan? Bakit hanggang ngayon ay natatalo pa rin ako sa tukso? Bakit hanggang ngayon ay natatalo pa rin ako sa kasalanan?
The greatest stressor in this world, mga kapatid, is ang imperfection of character. Yung mga hindi sakdal natin na pag-uugali. Bakit? Kasi palagi kang binubulungan palagi ng mga negative thoughts. Palagi kang binubulungan palagi ng guilt feeling mo, lalo na kapag ako talaga minsan ay nasipyat ba? Ng Tagalog nasipyat. Nagkakamali. Talaga may stress ka, mga kapatid. Now, in the Bible, mga kapatid, kapag sabihin nating just, upright, righteous, ano pa? Ha? Blameless, and also spotless, ano pa? Or growth. Lahat yan, kung i-combine natin yan, lahat mga kapatid, ay iisa lang ang ibig sabihin yan sa Bible. Yung just, upright, righteous, perfect, blameless, or growth. Kung i-combine natin yan lahat mga kapatid, ay iisa lang ang ibig sabihin yan sa Bible. Now mga kapatid, bigyan nating halimbawa ngayon kasi tayo ang representation ng mga Pharisees and Scribes. Bigyan natin ng representation ngayon mga kapatid kung ano nga ba talaga ang naintindihan ng mga Pharisees and Scribes patungkol sa perfection of character. Ano nga bang naintindihan nila mga kapatid? Sabi dito sa Matthew 23:27, this is how they understand the perfection of character. I don't know kung ito din ba ang naintindihan ko patungkol sa perfection of character mga kapatid. Verse 25, sabi dito mga kapatid, who unto you? Bakit binigyan pa rin ng emphasize dito na who? Unto you, scribes and Pharisees, hypocrites, for ye make clean the outside of the cup and of the platter, but within they are full of extortion and exist. Verse 26, thou blind Pharisee, cleanse first that which is within the cup and the platter, that the outside of them may be clean also. Verse 27, who unto you, scribes and Pharisees, hypocrites, who unto you, scribes and Pharisees, hypocrites, for ye are like unto white sepulchres, which indeed appear beautiful outward, but within full of dead men's bones and of all uncleanness. Ano ang naintindihan nila patungkol sa perfection of character mga kapatid? Ang naintindihan nila sa perfection of character is magsisimula sa panlabas. Ang naintindihan nila sa perfection of character ay magsisimula sa labas bago pa loob. Pero tingnan natin ngayon sa ating pag-aaral, even sa mga Israelites before mga kapatid, na ang naintindihan nila patungkol sa pagsunod sa Panginoon ay sila yung gagawa. Ang naintindihan nila sa pagsunod sa Panginoon ay sila talaga yung gagawa nito sa buhay nila mga kapatid. Kaya nga sabi dito sa Exodus 19 verse 8, and all the people answered together and said, all that the Lord had spoken, we will do. And Moses returned the words of the people unto the Lord. So ang naintindihan nila sa pagsunod, pag-obey sa Panginoon ay sila yung gagawa. We will do, mga kapatid. Now mga kapatid, perfection of character is different from what we think, by what we think mga kapatid. Iba talaga siya sa naintindihan ko. Kung hindi natin tatalakayin sa salita ng Panginoon kung ano talagang ibig sabihin ng perfection of character, ay talagang may stress tayo mga kapatid kung hindi natin ito maintindihan sa umagang ito. Sabi dito sa Matthew 5:20, for I say unto you, that except your righteousness shall exceed the righteousness of the scribes and Pharisees, ye shall in no case enter into the kingdom of heaven. Happy Sabbath, Tete. So kung ang atin dang righteousness or perfection of character na naintindihan ay hindi daw lalagpas sa naintindihan sa mga Pharisee and Scribes, which is they more focus on outward, we shall in no case enter into the kingdom of heaven. Ano ibig sabihin mga kapatid? That's why our principle that we're gonna study this morning is the principle of Isaiah 58.
Isaiah 55, I mean. That, verse 8 and 9, for my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, saith the Lord. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. Ibig sabihin mga kapatid, napakalayo pala ng pag-iintindi ko patungkol sa perfection of character. Napakalayo pala talaga. Now, bakit mga kapatid? Ang question ngayon, bakit kinakailangan ko talagang maging sakdal, Kuya JR? Bakit kinakailangan ko talagang maging perfect? Dapat may pattern tayo niyan. Maging perfect ako kasi perfect na nga si Sister Juby perfect na nga si Brother JR dapat ako din. Ang standard po na kinakailangan nating masunod. At ang tanong mga kapatid kung bakit ako kinakailangan maging perfect. Why? Because our Father in heaven is perfect. Matthew 5:48, be therefore perfect, even as your Father which is in heaven is perfect. Bakit? Kasi ang Ama natin na nasa langit ay perfect. At kung siya ay perfect, mga kapatid, ano yung mga ibibigay niyang mga bagay sa kanyang mga anak? Even ang perfection nang gagaling sa Ama, ibig sabihin, siya pala yung magbibigay sa akin ng perfection of character. Mga kapatid. James 1:17, every good gift. Ang perfection of character mga kapatid ay gift pala ito na ibibigay sa atin ng Panginoon. Every good gift and every perfect gift is from above, and cometh down from the Father of lights, with whom is no variableness, neither shadow of turning. Kapag siya ang magbibigay sa atin ng perfection of character, hindi na niya ito babawiin pa. Kapag siya ang magbibigay sa atin ng perfection of character mga kapatid, wala na talagang babawi pa nito sa atin bawat isa, mga kapatid. So one thing mga kapatid, one principle of perfection of character, we must first understand that the perfection of character is a gift from God. Hindi ito manggagaling sa aking sarili, mga kapatid. Now, ano ba ang isang bagay na representation kung ano ibig sabihin ng perfection of character or pagiging sakdal? Anong hinalintulad na isang bagay na ito yung hinalintulad sa Bible na ito yung ibig sabihin ng pagkasakdal? Ano ibig sabihin? Anong isang bagay na yon? 2 Chronicles 4:21, and the flowers and the lambs and the tongues and made of gold, and that perfect gold. Ibig sabihin, ang isang bagay na representation ng pagiging sakdal sa Bible, ang representation niya ay ang ginto, mga kapatid, or gold. Now, mga kapatid, kapag nakakita ka ng gold, diretso ba ito nagiging gold? Hindi. Ha? Ibig sabihin, meron siyang process na gagawin before mo talaga makita yung totoong ginto. Ganun ba yun, Kuya JR? Ha? May process talaga. Ibig sabihin, mga kapatid, ang gold yung representation ng isang bagay na hinalintulad kung ano ibig sabihin ng perfect or pagiging sakdal. Now, may mga bagay sila ngayon na ginagamit. May isang bagay na talagang madidetect talaga. Kaso lang may kamahalan. Umaabot siya ng almost 1 billion isang bagay na ito. Talagang madali nilang madidetect yung isang gold, Kuya GR. I don't know, karon may mga mura na daw ata ngayon. Pero, nung ni-research ko mga kapatid, ang process kung paano talaga i-ano yung gold, talagang hindi siya basta-basta. Maraming process, Kuya Atilin. No, maraming proseso. Now mga kapatid, ano ba yung mga unang hakbang natin gagawin bago natin to makuha tong perfection of character na ibibigay na gift sa atin ng Ama? Now, ang first step mga kapatid, ang unang hakbang,
for us to experience this perfection of character that given to us by the Father is kinakailangan nating maintindihan. Hindi kasi natin talaga ma-appreciate yung isang bagay kapag hindi natin nakita yung halaga, no? Hindi natin mabibigyang pansin or hindi tayo magkakaroon ng pagpupursige na makuha yung isang bagay or ma-receive talaga yung isang bagay na yan kapag hindi natin naintindihan yung value. So, ibig sabihin, kapag maintindihan natin yung value nitong perfection of character, talagang aasamin mo talaga. At wala tayong isang ginamit ng Panginoon na method na matatagpuan natin yung gold na ito, yung treasure na ito, nandito lang sa kanyang salita, mga kapatid. So, ang first step, mga kapatid, na kinakailangan nating maintindihan na itong gold na ito, treasure talaga to. No? Itong perfection of character na ito, treasure talaga to. That's why, sabi dito sa CH 31.2, the very essence of the gospel is restoration. Ito talaga yung pinaka-importance, ito talaga yung pinaka-purpose kung bakit may gospel tayo. Ito yung pinaka-importance bakit nag-aaral tayo ng salita ng Diyos. Kasi ito lamang yung paraan para makamit natin yung treasure na yan. Ito lang yung tanging paraan para mabuo ako ulit. Ito lang yung tanging paraan para ma-restore ako ulit, mga kapatid. Ang perfection of character, ang sabi pa dito, mga kapatid, COL 38.2. Kaya nga, ang salita ng Diyos, ito talaga yung mag-purify sa atin. At ang salita ng Diyos ay direpresentaran siya ng isang buto. Isang buto. At ang buto na ito, sabi dito, mga kapatid, every seed brings forth fruit after its kind. So kung ano yung tinanim nating buto, saan natin itatanim ulit ang buto? Sa lupa. Ibig sabihin, kung ano yung tinanim kong buto, Kuya Mac, sa puso ko, kung ano yung klaseng gospel na tinanim ko sa puso ko, yun yung tutubo sa buhay ko. So nagadepende siya kung ano yung tinanim ko patungkol sa pagkakilala ko sa Ama. No? Sow the seed under the right conditions, and it will develop its own life in the plant. Receive into the soul by faith the incorruptible seed of the word, and it will bring forth a character and a life after the similitude of the character and the life of God. Ibig sabihin, mga kapatid, nagadepende yung perfection of character sa itinanim natin sa lupa, which is ang seed. And alam nyo ba, mga kapatid, ang perfection of character, kahit nga sabihin natin magkasabayan silang itinanim Kuya Son, pero anong namamalayan nyo kahit sabay nyo yung tinanim? Pariya talaga. Pariya yung hinulog, yung isang buto. Anong nangyayari? Pariyo ba sila ng growth? Ha? Minsan yung isa advance, minsan yung isa hindi talaga sila magkapariyo. Pero pareho silang itinanim, parehong oras silang tinanim Piason. Pero hindi sila magkapariyo. Ano ibig sabihin, mga kapatid? Ang perfection of character, ang sabi dito, mga kapatid, COL 65.2, as its growth is silent and imperceptible but continuous. Kahit hindi natin namamalayan, na talagang nag-grow yung isang pananim, kahit sabihin nating matagal siyang nag-grow, pero nag-grow siya. So is the development of Christian life. At every stage of development, our life may be perfect. Ibig sabihin, mga kapatid, sabi pa dito, yet if God's purpose for us is fulfilled, there will be a continual advancement. Ano ibig sabihin, mga kapatid? Ang perfection of character pala, mga kapatid, ay individual. Because we are grow, mga kapatid, tayo ay lumalago individually. We are grow individually at every step. Ibig sabihin, every step pala ng growing na process ng buhay ko
Ayun pala ibig sabihin ng perfection. At every step, sabi dito, at every step and at every stage of development, our life may be perfect. Sabi dito mga kapatid sa 2 Timothy 3:16, all scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. Yung salita talaga ng Panginoon, yung kinakailangan kong itanim sa puso ko, hindi nino man. Bakit? Diyan ka lumalago kung ano yung tinatanim mong seed sa puso mo, sa puso ko. That the man of God may be perfect, truly furnished unto all good works, mga kapatid. Sabi pa dito mga kapatid, the plant does not germinate, grow, or bring forth fruit for itself. Hindi nag-germinate yung isang plant. Bakit hindi nag-germinate? Hindi nag-grow? But give seed to the sower and bread to the eater. So no man is to live unto himself. The Christian is in the world as a representative of Christ for the salvation of other souls, mga kapatid. Ang nakagandahan lang mga kapatid sa experience natin, kung tayo talaga ay nasa bundok, makikita natin kung paano lumalago yung isang pananim, lalo na kung nagtatanim talaga tayo. Makikita natin yung pag-grow ng isang pananim mga kapatid. At minsan pa, sa pag-grow ng isang pananim, minsan ay may makikita talaga tayong kamalian, Kuya J. May makikita tayong parang may kulang sa pananim na ito. May makikita akong parang may kulang talaga. No? Minsan nagigilo yung isang dahon or yung pananim natin. Minsan parang hindi lumalago. Ano ibig sabihin mga kapatid? Hindi mo din yan makikita kung wala kang itinanim na seed. So kung may itinanim ka nga seed, talagang may makikita ka minsan na lumalago, minsan hindi. Minsan talagang may makikita kang truth and error. May makikita kang good side and bad side kung may tinanim ka. Pero kung hindi mo yan itinanim, lalo na sa mga makikita lang natin sa paligid ngayon ng mga damo-damo, di bali, nagka-brown-brown yung ano. Hindi natin mas masyadong napapansin kung nagba-brown ba yung mga mga damo, nag-anong kulay na dyan. Bakit? Hindi natin yan itinanim eh. Pero kapag itinanim mo isang pananim, isang plant, talagang kinakailangan mo siyang pagmasdan. O ano bang nangyari sa pananim na ito? Ibig sabihin, mayroon ka na ngayong concern. Mayroon ka na ngayong responsibility. Bakit may itinanim ka? So yun din mga kapatid, akala ko noon na kapag ang isang tao ay nagiging sakdal na siya, ay akala ko noon talagang kumilos Kuya G ba? Talagang halos hindi na makapagbasag, makababasag pinggan. Tapos halos hindi mo na marinig yung boses, G, sa mic talaga. Ang ibig sabihin dito mga kapatid, SC 64.2, the more pala natin makikita yung perfection of character ng Ama through Jesus Christ, ito pala yung magiging experience ko. The more pala ako magiging perfect, ito pala yung magiging experience ng buhay ko mga kapatid. Ano yung magiging experience ko? SC 64.2, the closer you come to Jesus, the closer you come to His perfection, the more faulty you will appear in your own eyes. For your vision may be clearer, and your imperfection will be seen in broad and distinct contrast to His perfect nature. The more ko pala makikita yung perfection of character ng Ama, the more ko pala makikita ang imperfection of character ko. The more ko pala makikita ang karumihan ko. Hindi pala ako magsasabi na sa sarili ko, oy, okay, marami na akong natutunan. Okay, binibehold ko na palagi yung Ama. Okay, tinatanggap ko na yung perfection of character niya. Okay, marami na akong gagawing mga mabubuti. The more ko pala makikita yung perfection of character ng Ama,
the more ko pala makikita yung imperfection of character ko sa buhay ko. Hindi pala, oy, the more na ako nagiging mapalapit na sa Panginoon, the more na ako nagiging perfect kasi the more na ako lumalapit sa Kanya. No, baliktad mga kapatid. This is evidence that Satan's delusions have lost their power, that the vivifying influence of the Spirit of God is arousing you. Ingon, sabi pa dito mga kapatid, SC 65.1, no deep-seated love for Jesus can dwell in the heart that does not realize its own sinfulness. Mahirap daw talaga na ma-feel ko, mahirap pala talaga na makita ko yung pag-ibig ni Jesus sa aking buhay. Mahirap pala talaga na makikita ko yung perfection of character niya at hindi ko marirealize yung pagiging makasalanan ko. The soul that is transformed by the grace of Christ will admire His divine character. But if we do not see our own moral deformity, it is, sabi dito mga kapatid, hindi ibig sabihin na alam ko na ngayon na ang Ama ay perfect at hindi ko na makikita yung sarili ko. Ang sabi pa dito mga kapatid, it is unmistakable evidence, hindi daw totoong ebidensya, that we have not had a view of the beauty and excellence of Christ. Ano ibig sabihin mga kapatid? Kung hindi ko pala nakikita yung imperfection of character ko, ibig sabihin mga kapatid, ano ang ibig sabihin? Hindi siya totoong ebidensya na talagang tunay ba na nagiging perfect ka. At hindi natin makikita yung totoong ebidensya na tunay ba na binibihod natin ang perfection of character ng Ama. Bakit? Ang result kasi niyan sa ating buhay, sabi pa dito mga kapatid, the more our sense of need drives us to Him and to the Word of God, the more exalted views we shall have of His character, and the more fully we shall reflect His image. Kung hindi ko na kasi nakikita yung imperfection of character ko, paano ko pa i-desire yung perfection of character niya? Paano ko pa hihingin yung biyaya niya? Paano ko pa hihingin yung lakas niya kung hindi ko na nakikita yung imperfection of character ko, yung mali ko, kung hindi ko na nakikita yung karumihan ko? Ano pang part ng Panginoon sa iyo kung hindi mo yan nakikita, mga kapatid? Sabi pa nga dito mga kapatid, yung mga example ng naging sakdal noon na mga tao, sino yun? Sabi pa dito mga kapatid, A New Life Revival and Beyond, page 57.1. No one who claims holiness is really holy. Ano daw ibig sabihin mga kapatid? Kung nakiklaim pala ako ngayon na banal na ako, ibig sabihin hindi ka pa banal. Kung nakiklaim pala ako ngayon na matuwid na ako, ibig sabihin hindi pa ako matuwid. Bakit? Kasi nananalig ako sa sarili ko. Those who are registered as holy in the books of heaven are not aware of the fact. Yun palang nakalista ngayon, nakatala ngayon sa langit, na nasa book of life na, ngayon yun pala mga nakatala sa langit na maliligtas, hindi sila aware na sila pala ay maliligtas. And are the last ones, sila pa yung mga kapatid, and are the last ones to boast of their own goodness. None of the prophets and apostles ever professed holiness, not even Daniel, Paul, or John. The righteous never make such a claim. Kung totoo pala talaga na ang buhay ko ay nababago na, nababanal na perfect na, the more pala ako na hindi na nagiging mayabang. The more pala ako na hindi na nagmamayabang sa sarili kong lakas. The more pala na hindi na ako nananalig sa sarili kong lakas. Kundi ang niyayabang ko na palagi, ang ini-exalt ko na palagi yung Panginoon. Hindi na ang sarili ko. Even yung sila Daniel. Even nga si Daniel, nirecognize niya pa rin yung Panginoon sa buhay niya. Even si Paul. Even yung mga nag-claim noon na nakikita natin na perfect na to. Pero bakit hindi nila tinataas yung sarili nila, mga kapatid? Ito pa yung magiging experience natin, mga kapatid.
The more nearly they resemble to Christ, the more they lament their unChristlikeness to Him. The more ko pala makikita, hindi pa pala talaga ako banal. Hindi pa pala talaga ako kagaya mo. Blessing pala yan mga kapatid. Blessing pala yan na maranasan ko minsan na ako pala talaga ay hindi pa banal. Ako pala talaga ay hindi pa Christ-like. Mga kapatid, blessing pa rin talaga yan. Bakit? Sabi dito mga kapatid, for their consciousness are sensitive. And they regard sin more as God regards it. Ibig sabihin mga kapatid, dahil nakikita mo na yung perfection of character niya, the more mo na nakikita ngayon, 'di ba kapag malinis yung isang damit mo, yung white yung susuotin mo, 'di ba mas madali mo lang makita yung mansya. So yun yung ibig sabihin mga kapatid, na the more you become perfect, the more mo na nakikita yung mansya mo sa buhay mo. The more mo na nakikita yung karumihan mo. Hindi pala yung the more ka na magmamayabang na ako ay ganito na ngayon. No? Sabi pa dito mga kapatid, they have exalted views of God and of the great plan of salvation, and their hearts humbled under a sense of their own unworthiness. Ano yung experience nila sa puso nila? The more nila ngayon nakikita na hindi ako karapat dapat. Di ko angayan. Humbled under a sense of their unworthiness, are alive to the honor of being accounted members of the royal family, sons and daughters of the King. Mga kapatid, ito pala yung magiging experience mga kapatid kapag nagiging perfect na unti-unti yung isang tao. Even si Job, dineclare sa Bible sa Job 1:1 that Job was perfect already. Job was perfect, was a perfect man, but still Job need to face many trials. But Job still have test of character to face, mga kapatid. Ingon diri sabi dito sa Job 1:1, there was a man in the land of Uz whose name was Job, and that man was perfect and upright. Hindi pala ibig sabihin na perfect na tayo, wala na tayong mga pagsubok sa buhay. Hindi pala ibig sabihin na perfect na tayo ay talagang wala nang mababasag na pinggan sa bahay nyo. No? Hindi pala ibig sabihin yan mga kapatid. Kasi si Job, talagang under trial pa rin siya. Bakit? Kahit dineclare na dito na Job was perfect and upright, and one that feared God and eschewed evil. Job 1:6-12, Satan allowed to test Job. Job 1:13-22, Satan takes Job's property and children. Perfect na si Job ha? Pero bakit nagkakaganito pa rin yung buhay ni Job? Bakit marami pa rin siyang trials na nararanasan? Akala ko ba kapag perfect na ako ay talagang nakakangiti na ako palagi? Ha? Yes, it is true, nakakangiti ka palagi kahit maraming problema. No? Sabi dito, Job 2:1-10, 2:1-10, Satan attacks Job's health. Talagang pati yung health ni Job talagang nasira. Pero dineclare perfect na si Job. And many trials that come to Job, mga kapatid. Sino pang mga tao na dineclare sa Bible na perfect na Kuya JR? Sino pa? Even si Noah, dineclare na talaga na perfect. Noah was a perfect man but still have test of character to face. Genesis 6:9, these are the generation of Noah. Noah was a just man and perfect in his generations. And Noah walked with God. Pero bakit marami pa rin siyang pagsubok? Ano nga ba talaga ibig sabihin ng perfection of character? Tingnan natin sa mga sunod na slide. Sabi dito, mga kapatid, perfection of character, hindi ibig sabihin na hindi ka na magbibigay ng warning. Na perfect na yan. Hindi ko na yan bibigyan ng warning. Hindi pa rin mawawala yung warning kahit na perfect na yung isang tao. Sabi dito mga kapatid, Colossians 1:28, whom we preach, warning every man, and teaching every man in all wisdom, that we may present every man perfect in Christ Jesus. Ibig sabihin, hindi pa rin mawawala yung warning. Kung ang dinidesire natin ngayon ay perfection of character. No? Magkakasama pa rin yung
message of warning and message of love, mga kapatid. At ang sabi pa dito, mga kapatid, bakit nga ba hindi ako na-perfect? Bakit natataliwas yung buhay ko sa perfection of character? Bakit? Ingon dire, sabi dito mga kapatid, our condemnation in the judgment will not result from the fact that we have been in error. Bakit pala ako makukondem pagdating ng Panginoon? Hindi pala dahil sa paniniwala ko or nasa mali ako. Bakit? But from the fact that we have been neglected heaven-sent opportunities for learning of what is truth, mga kapatid. Ito pala yung magkukondem sa akin. Sino yung heaven-sent, mga kapatid, na pinadala ng Ama? Ibig sabihin, mga kapatid, imperfection of character means neglecting God's heaven-sent gift. And Jesus Christ is our perfection, mga kapatid. So, kaya pala hindi nagiging perfect yung isang tao. Bakit? Ninineglect palagi si Jesus. Ninineglect palagi yung forgiveness niya. Ninineglect palagi yung kabutihan niya na ginawa sa kanyang bayan. Nagda-doubt ako minsan. Sabi dito mga kapatid, Romans 8:1, there is therefore now no condemnation. Kailan to? Now. Kahit bukas ko pa ito babasahin, Brother G. Now pala. Always ito present sa buhay ko. Kaya nga, huwag tayong magpadaya minsan, kung minsan, Brother JR, ay may makikita akong mali kang Kuya Sam. Bakit? Baka on the way, kumikilos pa rin yung Panginoon sa kanya, on the way, nare-realize pa rin niya yung kamalian ginawa niya. Tapos, ang isip ko na, marumi na, bakit ginawa yun ni Sam? Bakit ganito, ganyan? Pero on the way pala, marami na pala sa realization. Sino ngayon ang talo? Ako na nag-iisip ng masama kang Kuya Sam. Talo ako. Ako gyapon. Hindi natin namamalayan. Bakit? God will teach you in one moment by His Holy Spirit. Through Jesus Christ, talagang every moment, mga kapatid, as long as you are alive, hindi ka talaga pipigilan ng Panginoon. Hindi ka talaga pipigilan hanggang hindi mo tatanggapin yung relasyon niya sa iyo. Sabi pa dito mga kapatid, in what way na magiging perfect pa yung isang tao? Kapag ito yung naunawaan natin sa kanilang pagkakaisa. Tingnan natin, John 17:21. That they all may be one, as thou, Father, art in me, and I in thee, that they also may be one in us, that the world may believe that thou hast sent me, and the glory which, and the character, and the glory which thou gavest me, I have given them, that they may be one, even as we are one, I in them, and thou in me, that they may be perfect in one, mga kapatid. Ano ibig sabihin ng perfection of character? Ang ibig sabihin ng perfection of character, kung naintindihan natin na yung ugali ni Jesus at ang ugali ng Ama ay kapareho lang. Kapag naintindihan natin yung pagkakaisa nila, mga kapatid, dito tayo magiging perfect. Bakit? Kung naintindihan natin yung pagkakaisa nila, ay itong sa ganitong paraan din tayo magkakaroon ng pagkakaisa sa Panginoon. Ibig sabihin, mga kapatid, believing of their oneness in character means perfection. Kasi siya lang talaga yung magbibigay sa'yo ng perfection No? Ang perfection of character, mga kapatid, tingnan pa natin dito. Natanggap pala ito ni Jesus galing sa Ama at ibibigay din ito sa atin. Sabi dito, mga kapatid, when we accept His perfection, it will result us to have a experience na maging bold na tayo sa Kanyang pagdating, mga kapatid. Talagang haharap na talaga ako ng harap-harapan. Hindi na ako, pagdating niya, Panginoon, itago mo ako sa bato. Hindi ko kayang tanggapin o hindi ko kayang makita yung glory mo. Bakit? Kasi nahihiya sila, Kuya JR. No, nahihiya sila.
Pero sabi dito mga kapatid, ano ibig pa sabihin ng perfection of character? Here is in our love made perfect. Ibig sabihin mga kapatid, susunod lang pala yung perfection of character kung naintindihan na natin yung love ng Panginoon sa atin is perfect talaga. That we may have boldness in the day of judgment. Harap-harapan na. Because as He is, so are we in this world. There is no fear in love. Ibig sabihin, kung perfect na pala ako, hindi na pala talaga ako matatakot sa buhay ko. Mawawala na yung takot ko sa future ko. Mawawala na yung takot ko even sa ibang bagay ng plano ng Panginoon. Even sa ibang bagay ng mga doubt pa natin sa salita ng Panginoon. Maaalis yan. No? Kapag naintindihan na natin yung kanyang perfection of character. There is no fear in love, but perfect love casteth out fear. Because fear had torment. Ito yung nagtutorture sa akin, yung fear mga kapatid. He that feareth is not made perfect in love. Ibig sabihin mga kapatid, nagadepende po siya mga kapatid kung ano yung pagkaintindi natin sa kanyang pag-ibig. Kung yung pag-ibig ba niya ay conditional or unconditional. Sabi pa dito mga kapatid, Christ Object Lesson, the Lord chooses His own agents, and each day, under different circumstances, He allows them a trial in His plan of operation. Pinahintulot ng Panginoon yung mga pagsubok sa ating buhay. Bakit? Ito yung magsasakdal sa aking buhay. In each true-hearted endeavor to work out His plan, He chooses His agents not because they are perfect. Bakit pala ako pinili, mga kapatid? Hindi dahil ako ay perfect na. He chooses His agents not because they are perfect, but because through a connection with Him, they may gain perfection. Ibig sabihin mga kapatid, unang lakhakbang, tanggapin ko muna na ako pala talaga ay hindi perfect. Tanggapin ko pala muna na ako ay hindi matuwid. Tanggapin ko muna na ako ay hindi angayan, hindi karapat-dapat. At nakita ng Panginoon na yung mga tao na yun ay talagang makakagawa siya. Nakita ng Panginoon, kapag yun yung nasa isip ng tao na yan mga kapatid, makakagawa talaga siya sa tao na yan. No? Sabi pa dito mga kapatid, no man had seen God at any time, 1 John 4:12, walang nakakakita sa Panginoon sa lahat ng panahon. But if we love one another, God dwelleth in us, and His love is perfected in us. Mga kapatid, ang makaka-perfect lang pala talaga sa puso ko, sa buhay ko, ay walang iba kundi yung pag-ibig lang ng Ama. Walang iba mga kapatid. Bakit? Kasi yan yung paraan na makakakonect ka sa Kanya eh. No? Yan yung paraan na kapag makakakonect ka talaga sa Kanya, no doubt, magiging perfect pala talaga yung isang tao. Sabi pa dito mga kapatid, perfection of character by faith of Jesus lead us to think no evil toward others. Perfection of character, once you are perfect already, ingon diri, doth not behave itself unseemly, seek it not her own, is not easily provoked, and thinketh no evil. Ano ibig sabihin mga kapatid? Kahit nakakaranas tayo ng mga circumstances, ay talagang nagiging positive na yung buhay ko. Ingon pa, sabi pa dito mga kapatid, judge not according to the appearance, but judge righteous judgment. Ano ibig sabihin, Kuya GR?
nagadepende lang pala kung ano yung paningin ko sa judgment ng Panginoon sa buhay ko, mga kapatid, ay dyan pala ako nagja-judge din, dyan pala ako nagja-judge din sa iba. Dyan pala ako nagja-judge din sa sarili ko. Kung ano yung pagkaintindi ko patungkol sa judgment ng Panginoon. Kasi sabi dito sa James 1:25, mga kapatid, but whoso looketh into the perfect law of liberty and continueth therein, kung ang tinitingnan natin, ang pagtingin natin sa kanyang kautusan ay magbibigay talaga siya ng kalayaan, hindi siya magbibigay sa iyo ng bondage na Sabat na naman ulit, susunod na naman ako ulit, hindi na naman ako magkakaroon ng ibang Diyos ulit, hindi na naman ulit ako maglilibak, hindi na naman ulit ako maggagawa nito. Parang hindi siya nagbibigay sa akin ng liberty, yung kautusan. Nagadepende pala dyan na nagiging perfect yung buhay ko. And continue it therein. Sabi pa dito, mga kapatid, ibig sabihin, nagadepende siya kung ano yung paningin natin sa kanyang salita. Kung ano yung paningin natin sa kanya, sa kanyang kautusan. Kasi sabi dito, mga kapatid, therefore the law is slack. Kung ang paningin natin sa kautusan niya ay may kulang talaga, parang inaano lang ako palagi nitong kautusan, parang binibihag ako palagi. And the judgment doth never go forth, for the wicked doth compass about the righteous. Therefore, anong result, mga kapatid? Pag mali yung paningin ko sa salita ng Panginoon, pag mali yung naintindihan ko sa salita niya sa aking buhay, lalo na sa kanyang kautusan, therefore, wrong judgment proceedeth. Mali din yung lalabas sa words ko, mali din yung lalabas sa pag-iisip ko na ang taong ito, wala na to, hopeless na to. Ang taong ito, hindi na to maliligtas. Napakarami na ng kasalanan ng taong ito. Hindi ganun, mga kapatid, na ang paningin natin. Kundi kahit may makikita pa rin akong kamalian, ay alin? Nagkakaroon pa rin ako ng pag-asa. Nagkakaroon pa rin ako ng hope, mga kapatid. Kasi, ang law kasi, anong purpose ng law ngayon? I-connect natin ngayon, anong purpose ng law sa buhay ko? Bakit may law pala talaga, mga kapatid? Kasi kung law lang tayo, I believe. Alam nyo ba, mga kapatid, kung bakit mas maraming naging rebelde ngayon? Alam nyo ba kung bakit? Dahil sa law. Kasi kung wala lang sana yung law, ay iniisip ngayon ng mga tao, wala na sanang ganito. Pero dahil sa law, mga kapatid, minsan, kung hindi natin maintindihan yung law, ay dito tayo ililid sa kapahamakan. Bakit? Kapag makita ko lang yung law, uy, patay, nag-ano ako, nagnakaw ako kanina, patay, nagsinungaling ako kanina. Ano yung pagtingin mo din sa sarili mo ngayon? Hopeless ka na ngayon. Kung yan lang yung pagtingin mo sa law ng Panginoon. Ano nga bang purpose ng law, mga kapatid? Ang law talaga, kung dyan lang tayo hihinto, talagang ipapahamak ka. Tingnan natin ngayon, mga kapatid. The sting of death is sin. Yan talaga yung buntot ng kamatayan, yung kasalanan. At bakit nagkakaroon ng kasalanan? And the strength of sin is the law. Ibig sabihin, bakit mo nakikita yung kasalanan? Dahil sa kautusan. Now, anong purpose ng law ngayon? Ang purpose ba ng law ay ipapahiwalay ka sa Panginoon? Bakit ngayon, the more mo nakikita yung sarili mo, the more mo nakikita ang kamalian mo, bakit nadi-discourage ka na ngayon? Sabi dito, anong purpose ng law, mga kapatid? Sabi dito, wherefore the law is holy, and the commandment is holy, and just, and good. Ang banal, ang kautusan daw, banal, ang commandment niya banal, matuwid at mabuti. Now, mga kapatid, kung ang kautusan niya matuwid, banal, at mabuti, can we be righteous by keeping the law? Yan yung question ngayon. Magiging matuwid ba ako dahil sumusunod ako sa kautusan? Anong purpose ng law? Bakit may law, mga kapatid? Hindi ibig sabihin na inaalis ko na yung law, ha? Iko-combine lang natin yung law sa grace ng Panginoon. Kasi dito talaga yung labanan ngayon sa ating pag-iisip ngayon. The law is...
Sabi dito, Galatians 2:21 mga kapatid, I do not frustrate the grace of God. For if righteousness come by the law, then Christ is dead in vain. Anong purpose kasi talaga ng law, Brother Jordan? Ang purpose pala ng law ito. Romans 5:20, moreover the law entered, pagpasok kasi ng law, that the offense might abound. But where sin abounded, grace did much more abound. Ano ibig sabihin mga kapatid? Ang purpose pala ng law is the more lang pala ipapakilala sa akin yung karumihan ko. The more ko lang pala makikilala yung kasalanan na maglilid sa buhay ko na hahanap ako ng biyaya ng Panginoon. Hahanap ako ng kagalingan sa karumihan na nakikita ko sa salamin. Kasi yung law, ang representation niyan yung salamin. Hindi ibig sabihin, kasi salamin yung law, igaganon mo na kasi marumi yung mukha mo. Hindi talaga makakapagpalinis yung salamin sa iyo. Ang purpose ng law, mga kapatid, ipapakilala sa iyo yung kasalanan. Kasi yung kasalanan yung nagsiseparate sa iyo sa Ama. Ibig sabihin, mga kapatid, through the law, you now, makalearn po tayo ngayon na alin? Ano yung malilearn natin ngayon? Sabi dito mga kapatid, 2 Corinthians 12:9, because of the law, it is also a blessing for me. Bakit? And he said unto me, my grace is sufficient for thee, for my strength is made perfect in weakness. Ano ibig sabihin ng weakness? Palitan natin ng word na law. Kasi bakit? Every time makikita ko yung law, makikita ko yung weakness ko. Ibig sabihin mga kapatid, for my strength is made perfect in the law. Ibig sabihin mga kapatid, through the law, makikita ko yung karumihan ko, and through the law, makikita ko yung kalinisan ng Panginoon. Sabi pa dito mga kapatid, most gladly, therefore, will I rather glory in my infirmities. Bakit si Paul, kinasisiyahan niya yung mga kasakit sa buhay niya? Bakit? That the power of Christ may rest upon me. Ibig sabihin mga kapatid, that the perfection of Christ may rest upon me. Blessing pala kung makikita ko yung imperfection ko. Bakit? That the perfection of character of Christ may rest in me. Kasi maglilid to sa akin na isisik ko talaga yung grace niya palagi. Bakit? Nakikita ko yung karumihan ko. Sabi pa dito mga kapatid, 2 Corinthians 39, for we are glad. Kinasisiyahan ko pala talaga dapat natin yung mga pagsubok. Bakit? Every time na talagang may mga miscommunication kami ni Mamang, tapos hindi ko napigilan yung sarili ko, makikita ko the more. Hindi pa pala talaga ako nagkakaroon ng vital connection sa Panginoon. Minsan makikita ko na wala pala talaga yung ugali pa rin ng Panginoon sa akin. At tinuturuan ako ng Panginoon ng pakumbaba ka. I-recognize mo yan. I-realize mo yan. Huwag kang magpadala sa pride mo. Magpakababa ka. And bibigyan kita niyan kung hihingin mo yan sa akin. Sabi ni Paul, for we are glad when we are weak. We are glad when we have the law. Bakit? And ye are also strong. Why? And this also we wish, even your perfection. Ibig sabihin mga kapatid, the more pala ang isang tao nagiging perfect, the more pala yung isang tao nakikita na niya sa sarili niya na mahina siya. The more pala niya nakikita na wala talaga siyang magagawa sa sarili niya, Kuya Son. The more pala niya makikita na talagang nothing siya. When we are weak, then ye are strong. And this also we wish, even your perfection. Ibig sabihin mga kapatid, ang perfection of character pala, talaga, yung mga taong nakikita na nila yung kahinaan nila. Righteousness is in Christ through the law. Tingnan natin mga kapatid. But now, the righteousness of God without the law is manifested, being witnessed by the law and the gospel. Ibig sabihin mga kapatid, through the law, ipapakita ng Panginoon yung katuwiran niya. Through the law, ipapakita niya kung ano yung magagawa niya sa iyo.
Kasi minsan kapag low lang tayo, mahuhulog, na ipapakita natin sa Panginoon kung ano yung magagawa natin sa Kanya. Mahuhulog lang, kung more on low lang tayo, mahuhulog na ipapakita natin sa Panginoon na talagang ikaw ay masunurin. Na talagang ikaw ay mabait. Na talagang ikaw ay hindi na makakapagbasag pinggan. Ang purpose ng law, mga kapatid, hindi para ipakita natin sa Kanya na siya ay na siya ay tapat. Na tayo ay tapat. Ang purpose ng law na ipapakita niya sa atin na siya ay tapat. Yan yung kaibahan, mga kapatid. Ipapakita niya sa atin, gagawin ko talagang malinis ka. Gagawin ko talaga, dahil nakikita mo na ngayon na ikaw ay mahina, gagawin kita ngayong malakas. Yan yung purpose, mga kapatid. Sabi pa dito, the law is our teacher that points us to Christ, our justifier. Sabi dito sa Galatians 3:24, wherefore the law was our schoolmaster. Ibig sabihin, mga kapatid, through the law pala, talagang dyan natin makikita, ay grade 1 pa pala ako. Grade 2 pa pala ako. Grade 3 pa pala ako. Kinakailangan ko pa palang magpursiging mag-aral. Bakit? Kasi ganito pa yung naabot ko. Pero ibig sabihin, mga kapatid, ang purpose ng law, tinuturuan lang tayo nito na malid talaga tayo sa alin? Sa Panginoon. Our schoolmaster, the law is a schoolmaster to bring us unto Christ that we might be justified by faith. Mga kapatid. But after that faith is come, we are no longer. Wait lang. Wait lang ha. Hindi ko makita yung verse niya. Basahin ko lang sa Galatians 3:5. Sabi dito, mga kapatid, ang purpose ng law ay talagang ililid tayo sa kanyang katuwiran. While it is true na ang law, i-condemn talaga tayo. Galatians 3:24, sabi dito, mga kapatid, wherefore the law was our schoolmaster to bring us unto Christ that we might be justified by faith. Ibig sabihin, dyan ko makikita, ay, hindi pa pala ako marunong nito. Hindi pa pala ako marunong ng ganitong bagay. But, at the same time, dito ako ituturo kung sino talaga yung tagapagturo ko. Kung sino talaga yung lilinis sa buhay ko. That we might be justified by faith, but after that faith is come, we are no longer under a schoolmaster. Ibig sabihin, mga kapatid, because of the righteousness of God, hindi na tayo under the law. Kundi, above the law na tayo, mga kapatid. Ano ibig sabihin, mga kapatid? Hindi na tayo sinusundan ng alin? Conscience? Hindi na tayo susundan ng doubt sa buhay natin. Bakit? Kasi nakikilala na natin kung sino yung tagapaglinis natin. Sabi pa dito, mga kapatid, Philippians 3:9, and be found in Him not having mine own righteousness. Nirecognize talaga ni Paul na yung makapagsakdal sa kanya ay hindi sa kanya sariling righteousness, which is of the law. Kung more on law lang tayo, minsan mahuhulog talaga minsan. Hindi minsan, maraming panahon. Kapag sa law lang tayo nag-focus, maraming panahon na tinitingnan natin sa sarili natin, oy, nag-obey na ako. Oy, siya hindi pa. Ako, masunurin na, siya hindi pa. Hindi ganon, mga kapatid. Sabi dito, which is of the law. Kung more on law lang tayo, mahulog talaga tayo minsan sa righteousness by works. Perfection of character by works. But that which is through the faith of Christ, the righteousness which is of God by faith. Ibig sabihin, obedience will come by having the faith of Jesus, the righteous, mga kapatid. Ibig sabihin, mga kapatid, ang salvation, ang kaligtasan, and ang perfection of character is through only the faith of Jesus alone. Hindi ko talaga iintindihan kung ano yung perfection of character kung wala si Jesus sa buhay ko. Mga kapatid. Sabi pa dito, mga kapatid, ano pa ibig sabihin? Hebrews 12:2, looking unto Jesus, the author and the finisher. Ano ibig sabihin ng finisher? Finish na. Perfect. Looking unto Jesus, the author and the
perfection of character. Ibig sabihin, ano ibig sabihin ng perfection of character? Finisher, or ibig sabihin, perfect trust to His Father. Si Jesus, meron na siyang perfect trust talaga sa kanyang Ama. Kung titingnan natin yung trust na ito, na nasa Panginoon, na kang Jesus, dito pala ako nagiging perfect. Finisher or perfect trust to His Father of our faith. Who for the joy, kinasisiyahan niya, that was set before Him, endured pa rin niya yung cross, despising the shame, and is set down at the right hand of the throne of God. Ano pala yung makapagpa-perfect sa akin? Let's study more. Sabi pa dito, Psalms 119 verse 11, walang ibang makakapag-perfect sa akin, Kuya J. Once I have the promises of God, mga kapatid, in my life. Thy word have I hid in my heart, that I might not sin against. Ibig sabihin, nagiging sakdal ka na. Ibig sabihin, every time I trust God's promises, hindi lang natin namamalayan, nagiging perfect ka na pala dyan. Hindi ko lang namamalayan, nagiging perfect na pala yung buhay natin, bawat isa. In what way? Once na yung salita na lang niya, yung pinanghahawakan natin, wala nang iba, mga kapatid. Sabi pa dito, mga kapatid, oh, kaya nga sabi dito, GC 88652.1, kasi minsan, inaano natin yung pagiging perfection of character is still a mystery. No? Mystery of godliness. But ang sabi dito, mga kapatid, lahat ng mystery, na-reveal na ito pala lahat. Kaso lang, hindi pa lang natin napag-aralan. GC 88652.1, the mystery of the cross explains all other mystery. May kulang pa ba? Lahat ng mystery na-reveal dun sa cross. Paano maging sakdal yung isang tao? Paano nalaglag yung isang tao? Bakit kahit sakdal na, dun na-reveal sa cross lahat. The mystery of the cross explain all other mystery. In the light that streams from Calvary, the attributes of God which had filled us with fear and awe, yung mga pagtingin natin sa takot na, magiging perfect nga ba talaga ako? Makakasunod nga ba talaga ako sa Panginoon? Lahat doon, kapag titingin tayo sa cross, filled us with fear and awe, appear beautiful and attractive. Magiging attractive na sa akin even yung perfection of character, even yung obedience, magiging attractive na sa akin. Hindi na magiging mabigat na, susunod naman ako. Ang hirap talaga yung maging perfect. Bakit mahirap maging perfect? Kasi buhay pa yung sarili ko. Naniniwala pa rin ako sa pride ko. Naniniwala pa rin ako sa makakaya ko. Naniniwala pa rin ako sa magagawa ko. Kaya tayo hindi nagiging perfect. As long as, tingnan natin, ano pa yung mga problem. Sabi dito, mga kapatid, sabi dito, DA 83.4, if you really want to be saved. Sabi dito, mga kapatid, it would be well for us to spend a thoughtful hour each day. Ano daw? Kahit magsimula lang, mga kapatid, I encourage you. Kahit magsimula lang isang oras each day in the contemplation of the life of Christ. Ito yung encouragement sa atin. If we really want to be saved, mga kapatid, walang iba na makapagligtas sa atin. I am the way, the truth, and the life. Through Jesus. Nasa Kanya talaga yung susi, Kuya GR. Nasa Kanya lahat ng susi. It would be well for us to spend a thoughtful hour each day in contemplation of the life of Christ. Kahit sa isang araw, meron po tayong bigyan natin kahit isang oras na magbulay-bulay talaga sa kabutihan ng Panginoon. Na magbulay-bulay, bakit talaga nangyari yung cross, mga kapatid? We should take it point by point. Ibig sabihin, huwag kang hihinto kung hindi mo pa yan naintindihan yung isang bagay na yan. Take it point by point. Di bali mahinay, at least gradual, at least continuous. And let the imagination grasp each scene.
especially the closing ones, mga kapatid. As we thus, kung ito daw, as we thus dwell upon His great sacrifice for us, kung dito daw tayo palagi nagdidwell every day, our confidence in Him will be more constant. Ibig sabihin, gusto mo na talagang makipagrelasyon sa taong ito, na in love ka na talaga lalo. And our love will be quickened. Magigising yung manhid na puso mo. And we shall be more deeply imbued with His Spirit. If we would be saved at last, we must learn the lesson of penitence and humiliation at the foot of the cross. Mga kapatid, ibig sabihin mga kapatid, once we look to the cross, makikita ko doon, Kuya Jason, that the greatest treasure is my life. Bakit? Every time we look to the cross, makikita natin na bakit talaga tinitreasure ng Panginoon yun? Bakit niya yun ginawa sa aking buhay? At doon mo natin makikita, sabi dito, my contemplation and my realization, once we look to the cross, sabi dito, my life, ang masasabi ko lang sa sarili ko, my life is the greatest treasure, more than any costly thing in this world that need to discover more, mga kapatid. Doon ko makikita talaga kung gaano talaga ako binigyan ng perfection ng Panginoon, kung paano ako niya binigyan ng alin? Binigyan niya ako ng kapayapaan sa buhay ko. Sabi pa dito mga kapatid, sino pala yung pinaka-greatest treasure sa mata ng Panginoon? Isaiah 13 verse 12. Malapit na po tayo. I will make a man more precious than fine gold. Ikaw pala, Kuya GR, ang pinaka-greatest treasure. Hindi pala yung material things sa mundong ito. Ang buhay ko pala ay pinaka-precious sa mata ng Panginoon. We are the most important treasure in God's kingdom. Bakit mga kapatid? Sa langit ay ang bunga doon na makakain natin ay bakit halos every month ay iba-iba? Mga kapatid. Bakit dito walang ganyan na bunga? Kapag apple lang yung makikita natin or papaya lang talaga yung bunga. Pero bakit doon iba-iba yung bunga, Kuya GR? Bakit? Kasi dito pinapakita sa atin ng Panginoon sa nature pa lang. Sa isang bunga ng isang pananim o isang prutas, bakit walang ibang lumalabas? Bakit doon iba-iba? Yung puno doon iba-iba yung klase, Kuya GR. Kasi pinapakita dito sa atin yung nature natin, no? Na tayong lahat mga kapatid ay meron tayong iisang nature, which is, sabi doon, ang pinaka-nature talaga na meron ang tao ngayon is, pagiging selfish. Lahat tayo mga kapatid, walang pabor-pabor dito, walang ikaw gagawin kitang perfect kasi ganito ka na. Now, no mga kapatid, nagsimula po tayo sa the same ground lahat. Nagsimula tayo sa situation and condition natin na sinful nature. At dito natin makikita mga kapatid sa pagbibuild ng mga bahay, dito natin makikita talaga kung ano ibig sabihin pa rin ng perfection of character. Bakit mga kapatid? Kasi sabi dito mga kapatid, Matthew 5:44, but I say unto you, love your enemies, bless them that curse you, do good to them that hate you, and pray for them which despitefully use you and persecute you, that ye may be the children of your Father which is in heaven, for he maketh his sun to rise on the evil and on the good, and sendeth rain on the just and on the unjust. Ito pala yung ibig sabihin,
pagpunta dun sa verse 48, be ye therefore perfect, even as your Father which is in heaven is perfect. Ibig sabihin ng perfection of character, ang pinaka-ugat na nasa taas sa Matthew 5:44 to 45, ibig sabihin that we are already perfect if I can able to love even my enemy. Yan talaga yung pinaka-greatest test of perfection, mga kapatid. Kung makakaya ko na mahalin kahit yung kalaban ko. Actually, madali lang magmahal eh. Madaling magmahal sa mga taong mahal ka. Pero ang hirap talagang mahalin kapag ang isang tao ay mahirap ka din mahalin. Hindi ka pinapakitaan ng mabuti. At dito ko makikita, dito ko na-realize, mga kapatid, ito pala yung greatest test of perfection of character. Natunay nga ba talaga na na-deliver ka na sa sarili mo? Natunay nga ba talaga na patay ka na sa sarili mo at hindi mo na iniisip kasi bakit mahirap akong magpatawad minsan? Minsan may mga miscommunication kami ni Mamang. Bakit minsan mahirap akong magpatawad? Bakit mga kapatid? Ano ang pinaka bottom line? Bakit mahirapan tayong magpatawad? Bakit mahirapan akong magpatawad? Not only because of pride, yes, that is the root. But because of insecurity. Why? Kasi ang sakit yung naranasan ko bakit ko patawarin si Mama? Bakit patawarin ko yung kalaban ko? Ang sakit-sakit kaya yung ginawa niya sa akin, Ate AZ. Sobrang sakit ka tapos baka ulitin niya yun ulit. Baka gawin na niya yun ulit. Mabuti na lang na hindi ko na lang siya papatawarin, Kuya Jason. Baka maulit yun. Ang sakit. But sabi dito, mga kapatid, perfection of character means your only security is in God's promises. Wala akong ibang security, mga kapatid, kundi yung panghako lang ng Panginoon sa buhay ko. Alam niyo, mga kapatid, kung sino talaga yung pinaka-hopeless na tao na hindi talaga magiging perfect? Sino yon? Sino? Ang question ko dito, mga kapatid, who is, happy Sabat, Mama Gwen, who is the most hopeless person that will not gain perfection of character? Sino, mga kapatid? Sino yung pinaka-hopeless na tao na hindi talaga makaka-experience ng perfection of character? Sino? Sabi dito, CCH 46.4, who is the most hopeless person that will not gain perfection of character? The sin that is most nearly hopeless and incurable is pride of opinion and self-conceit. Sino yung pinaka-hopeless, mga kapatid, na hindi talaga magiging perfect? Kung hindi ko bibitawan yung pride ko. Kung hindi ko bibitawan yung sariling opinion ko. Na ito talaga yung tama, mali talaga siya. Kung hindi ko yan bibitawan yung pride ko, mahirap pala talagang magiging perfect ako. This stands in the way of all growth. Ibig sabihin, dito talaga na hahadlangan yung perfection of character dahil sa pride ko. When a man has defects of character, yet fails of realizing this, when he is so imbued with self-sufficiency that he cannot see his fault, how can he be cleansed? Kung nakikita ko lang, ganito ako. Tapos, di bali ganito ako. Balang araw, mababago rin ako. Kung makikita natin yung kamalian ko, yung karumihan ko, but imbued pa rin ako ng self-sufficiency that he cannot see his fault, binabaliwala ko pa rin yung kamalian ko, how can he be cleansed? Paano ako malilinis? Paano ako magiging perfect? Kung nakikita ko lang yung imperfection ko, tapos hindi ako nangihingi sa kanyang perfection. Nung nakikita kong kamalian ko, tapos hindi ako humingi, nalinisin niya ako. They that behold need not a physician.
Kung iniisip ko na perfect na ako, paano pa ako manghihingi ng perfection of character ng Panginoon? But they are sick. Sino yung nangingailangan ng manggagamot? Yung mga nakikita nila na sila ay may sakit. How can one improve when he thinks his ways is perfect? Paano pa ako ma-improve, Kuya Son, kung nakikita na ako na perfect na yung pamamaraan ko? Sabi pa dito mga kapatid, wait lang ha. Sabi dito sa isang quotation, sabi dito, tingnan ko ha, tingnan natin ha, malapit na tayo. If we ever enter the kingdom of God, we must enter with perfect characters. Wala makakaputan doon talaga na hindi perfect. Not any having a spot. Kahit spot, Kuya Son. Kahit tuldok ba? No? Or wrinkle. Or any such thing. Ha? Bisag gamay lang ang tuldok. Ha? Spot lang ha? Bisag gamay lang yun. Pero alam niyo mga kapatid, saan nagsisimula yung spot na yan? Ha? Saan nagsisimula ang imperfection? Nagsisimula pa rin sa I. I'm perfection. Nagsisimula pa rin pala yung imperfection dahil sa tuldok ng I ko. Yung I ba? Pak, isang tuldok. Kaya nga, ang imperfection nagsisimula siya sa I'm perfection. I'm perfect. Imperfection ang sinimulan mga kapatid. Ibig sabihin, bakit pala ako hindi maliligtas? Hindi pala dahil, oy ikaw ha, Jervin, may isang kasalanan ka pa. No. Bakit? Kasi kaya naman niya talagang linisin eh. Pero kaso lang ayaw kong humingi sa kanya ng kapatawaran. Ayaw kong humingi sa kanya na lilinisin niya ako. Gusto ko pa rin gagawa sarili ko na magiging malinis ako. Talagang may makakaya pa ako, malilinis pa talaga ako balang araw. Sige lang, ako lang muna, Panginoon, ilet mo muna ako na ako yung lilinis ito. Ang ibig sabihin mga kapatid, not having a spot, ibig sabihin, not having an eye. Kaya pala hindi ako maliligtas, kaya pala hindi ako makakapunta sa kaharian niya because of I. Because dahil buhay pa yung sarili ko. Sabi pa dito mga kapatid, oh, Job 9:20, if I justify myself, ibig sabihin, if I think that I am perfect, I am already okay. If I justify myself, or if I say that I am perfect, mine own mouth shall condemn me. Bakit? Kung sasabihin ko na wala na akong kakulangan, kung sabihin ko na sakto na ako, pag nakikita ko yung minsan na nadadapa ako, iko-condemn ko lang din yung sarili ko. No? Tapos, minsan isisisi pa natin sa Panginoon. Bakit tayo lumalayo? Ay, hindi na ako Panginoon. Kasi, failure pa rin naman pala talaga. Bakit ako nape-fail minsan? Bakit? Kasi nagtitiwala pa rin ako sa sarili. Buhay pa talaga si Jervin. If I say, I am perfect, it shall also prove me perverse. Makapag-prove pala din niya sa atin na talagang wala pa. No? Sabi pa dito mga kapatid, Job 9:21, tingnan talaga natin, pag-aralan natin yung mga tao na na-perfect sila. Pag-aralan natin sa Bible, sino yung mga tao na yun? Ano yung nag-i-experience nila even though they are already declared that they are perfect? Job 9:21, si Job perfect na talaga, pero ano pa rin yung nakita ni Job? Sabi dito, though I were perfect, yet would I not know myself, I would despise my life. Kung hindi ko pa rin kilala yung human nature ko na may tendency pa rin ako makakagawa ng kasalanan, though I claim now that I am perfect in God's sight, kung hindi ko nakikilala yung sarili ko, na binubos ko na minsan, okay na ako, nagingin na ako ng kapatawaran sa Panginoon, siguro okay na yung buhay ko. No, mga kapatid, kilalanin talaga din natin yung sarili natin, na talagang maya-maya yung nature natin, lumalabas talaga yung I ba? No? Job 22 verse 3, is it any pleasure to the Almighty that thou art righteous? Pleasure ba ito mga kapatid ng ating Ama na tayo magiging righteous? Or is it gain to Him that thou makest thyself, thy ways perfect?
Ibig sabihin, we must know Him. Alright. We must know Him that He is the one who can able us to give this perfection of character. Siya lang talaga ang makapag-perfect sa ating ways, mga kapatid. Job 37:16, sabi pa dito, dost thou know the balancings of the clouds, the wondrous works of Him which is perfect in knowledge? Kinakailangan talaga natin makita yung knowledge ng Panginoon. Sabi pa dito mga kapatid, Psalms 18:30, as for God, His way is perfect. The word of the Lord is tried. He is a buckler to all those that trust in Him. We must know that His ways is perfect. Oh. Sabi pa dito, mga kapatid, na. Okay. Sabi pa dito mga kapatid, Psalms 18:32, it is God that girdeth me with strength and maketh my way perfect. We must really realize this one thing mga kapatid, that He is the one who can make your ways, your path perfect. Hindi talaga ikaw. No? Psalms 37:37, ito pa rin talaga yung talagang palatandaan na yung isang tao nagiging perfect na. Anong palatandaan? Mark that perfect man. Tandaan mo talaga yung taong yan. And behold the upright, for the end of that man is peace. Kapag pala nagiging perfect na yung buhay ko, meron na akong payapang buhay. In this, kahit dadaan pa ako ng mga pagsubok. Kahit dadaan pa tayo minsan ng hindi natin kaya-ayang makita talaga ng mga circumstances. Ibig sabihin, once I am already perfect, once we are already perfect, we have peace in our hearts. We have peace in our mind. Na bakit? Kahit nasa sitwasyon ka na talagang ang labanan na talaga hindi basta-basta, pero ang pinatitiwalaan mo palagi, ang pinananaligan natin palagi ay yung salita ng Panginoon. Sabi pa dito mga kapatid, Proverbs 4:18, but the path of the just or perfection by faith is as the shining light that shineth more and more unto the perfect day. Mga kapatid. Ibig sabihin mga kapatid, konti na lang, Isaiah 26 verse 3, thou wilt keep him in perfect peace. Na, meron na talaga tayong perfect peace kasi perfect ka na eh. Whose mind is stayed on thee because he trusted in thee. Ibig sabihin, perfection of character at mamagwen means perfect trust in Him. Bakit? Kasi hanggang nagtitiwala pa ako sa sarili ko, mahirap talaga akong magiging perfect. Kaya imperfection, nagsisimula yung I, no? Sabi pa dito mga kapatid, 2 Corinthians 3:19, for we are glad when we are weak, and ye are strong, and this also we wish, even your perfection of character. Night and day, praying exceedingly, that we might see your face or image or character, and might perfect that which is lacking in your faith. Kung nare-realize mo ngayon na lack pa yung faith mo, kung nare-realize mo ngayon yung kasamaan mo, well, praise God. Bakit? Kasi opportunity talaga yan ng Panginoon, mga kapatid. Hebrews 2:10, for it became Him for whom are all things, and by whom are all things, and bringing many sons unto glory, to make the captain of their salvation perfect through sufferings. Kaya blessing yung mga sufferings. Bakit? Kasi through sufferings, dyan ka nababalik sa Panginoon eh. Through sufferings, dyan ka talaga nagkakaroon ng realization na Panginoon, wala pala talaga akong magagawa sa sarili ko. Dyan ka nagkakaroon ng realization na Panginoon, vain lang pala talaga lahat. At opportunity na yan ng Panginoon na wala ka ng ibang pinagtitiwalaan pa, kundi yung kanyang salita na lang. Hindi ni salita ni sister, ni suanso, ni brother, hindi na. Kundi salita na ng Panginoon ang pinagtitiwalaan natin. Perfect through sufferings. Kaya kung walang sufferings, paano ka magtitiwala ngayon sa Panginoon? Kasi minsan kapag hayahay lang yung buhay natin, haruhay lang, minsan, okay na kami. Ano na kami, stable. No? Wala kami problema eh. Wala, okay na kami. Pero pagdating sa mga pagsubok, mga kapatid, dyan mo makikita na
talagang failure pa rin talaga yung buhay ko kung ang pinagtitiwalaan ko yung sarili ko. Kaya nga, kung ating makikita talaga, blessing talaga yung nangyari sa COVID. And I tell you the truth, ang mangyayari na another lockdown or another na mga calamities, at the same time, blessing pa rin siya sa atin. Kasi bakit? Lalo na yung during lockdown talaga mga kapatid, talagang even si Manny Pacquiao, nasabi niya yung during lockdown sabi niya na kahit gaano karami ng pera pero wala pa rin silbi. Bakit? Kasi lockdown wala kang close lahat ng mall no? So diyan natin mararanasan talaga kung ano pa yung mga kulang sa buhay natin during sa mga sufferings. No? Kasi kung nagtitiwala lang tayo sa Panginoon before ang trials, ay pagdating ng trials ay talagang may peace ka pa rin. No? May peace ka pa rin kasi tinatry mo na at patuloy mo nang tinatanggap yung pangako ng Panginoon sa buhay mo. Sabi pa dito mga kapatid, there is no other name wherein you can trust your eternal interest. Wala na ibang pangalan. Hindi na si Jervin, hindi na si Ate Joby, hindi na si Kuya Jong, or sino man yung ini-expect pa nating tao. There is no other name wherein you can trust your eternal interest. But in Christ, you may rely fully, implicitly. Christ has been loved you. Although your faith has sometimes been feeble and your prospects confused. Sometimes may doubt pa tayo ba? Sometimes may confusion pa tayo sa ating pag-iisip. Sabi dito, but Jesus is your Savior. Paano matatawag na ang isang tao Savior kung wala siyang ililigtas sa iyo? No? Kaya naging Savior siya sa atin kasi talagang paano na tayo palugmok na tayo Jesus is your Savior. He does not save you because you are perfect. Ano ibig sabihin? Ibig sabihin, Brother Jervin, hindi talaga dapat ako magiging perfect para ililigtas ako ng Panginoon? Hindi ka ililigtas ng Panginoon. Bakit? Dahil iniisip mo na perfect ka. Hindi ka niya ililigtas sa ganung paraan. But, because you need Him, and in your imperfection, have trusted in Him. Jesus loves you, my precious child. Pagbasa ko nito talagang napaiyak ako. Ililigtas niya pala tayo hindi dahil mabait ka na. Hindi dahil ganito na yung na-accomplish mo. But you always realize your imperfection. You always realize na wala pala talaga, Lord. Kaya nga yung sa palayan, the more na maraming laman yung isang palay, talagang yumuyuko na siya. The more siya nagiging humble. No? Hindi siya the more nagiging hambog. The more talaga, hindi na nawawala na yung sarili ba? Sabi pa dito mga kapatid, TMK 111.3, si Jesus talaga example natin mga kapatid. He was manifesting God in humanity. Yet, may ano talaga siya, may posisyon siya. No? Meron talaga siyang power. Meron talaga siyang, ibig sabihin, may makakaya siya ba? He was manifesting God in humanity. Yet, Jesus was the humblest of all the prophets. And He exemplified in His life the truth that the more perfect the character human beings, the more simple and humble they will be. Grabe. Napakagandang quotation mga kapatid. The more pala magiging perfect yung isang tao, the more na siya magiging simple and the more na siya magiging humble. Mga kapatid, hindi na siya the more magiging humble. That's why, mga kapatid, ano ang diversion ni Satan? Para hindi tayo titingin sa ganitong klaseng ugali na perfection. Anong gagawin niya? Ito yung gagawin niya. Ito yung diversion ni Satan. Diversion of Satan, that Satan wants to divert us from his perfection. Ito yung gagawin niya.
Para hindi talaga every time kasi na titingin ka sa kanyang kabutihan, sa kanyang goodness, the more ka matutunaw eh. The more ka maalis yung sarili mo eh. Sabi dito, the pleasures of the world, una, yung kalayawan sa sanlibutan, life's cares and perplexities and sorrows, mga kapait sa buhay mo, minsan magda-doubt ka na, nasa akin pa ba yung Panginoon? Talagang diversion talaga yan ni Satan, hindi tayo magpapadivert yan. And faults of others. Minsan makita ako ng kamalian sa iba ba, minsan nagda-doubt, tunay ba talaga may Panginoon? Tunay ba na kumikilos talaga ang Panginoon sa taong ito? Magda-doubt yan sa iyo talaga, no? Madadivert ka sa Panginoon sa deliverance na ginawa niya sa buhay mo. Your own faults and imperfection. Even your imperfection, wag kang magpadaya na talagang iano ka ni Satan na, hindi ka, talagang wala ka, no? Talagang mga negative ibubulong sa atin ni Satanas. To any or all of this, Satan will seek to divert the mind. Do not be misled through his devices. Ito yung mga devices ni Satan. Talagang natutuwa si Satanas, mga kapatid. Natutuwa siya. Even kung tayo ay talagang papasok sa missionary work. Even tayo ay papasok sa service ng Panginoon. Actually, natutuwa siya. Bakit? Kasi kung yung foundation natin, hindi sa goodness ng Panginoon, that will lead us to repentance. Kasi gusto tayong gumawa ng mga mabuti because we are trying to venture ourselves na ipapakita talaga sarili ko na may magagawa talaga ako. And in the ministry, mga kapatid, the more lang tayo mapapalayo sa Panginoon. Bakit? Mas the more tayong makakakita ng kamalian sa ministry. Bakit? If we really have the truth, mga kapatid, the more mo talaga makikita yung mga wrong na. The more mo talaga makikita yung mali na. And, I tell you the truth, mga kapatid, even missionary work, even in the name of missionary work, baka ikakalaglag pa natin. Kung hindi yung goodness ng Panginoon yung nag-motivate sa atin, bakit tayo nandito ngayon? Bakit? Kasi marami kang makikita din talaga, hindi ibig sabihin na nasa missionary work na, wala ka nang makikitang mali, mga kapatid. Ha? Hindi ibig sabihin na wala nang problema. Actually, mas maraming problema sa ministry. No? Mas maraming problema sa ministry. Bakit? Mas the more ka maraming concern na eh. No? Mas the more mo na makikita yung burden ba? No? So mga kapatid, it's about time talaga na individually, kinakailangan talaga nating maintindihan yung plan ng Panginoon sa atin. Lang yung plan of na-discover salvation. ka. Katong na-discover, dili ito siya pamilya. That's why, Ang katong nagpuyo sa ko. the only defense in these last days, mga kapatid, Tuoy lang kayo mo sa kong pamilya. the only defense against imperfection. Ano yung the only defense natin against imperfection of character? The only defense against evil or imperfection is the indwelling of Christ in the heart through faith in His righteousness. Once you are always have a vital connection with God, huwag kang magpadala. As long as you have connection with God, mga kapatid, huwag kang magpadala sa mga negative because you are already perfect. Bakit? Binibihod mo na palagi yung perfect na tao eh. Hindi na si sino man. As long as we are connected with Christ, mga kapatid, kaya dyan ko makikita ba, mas ma-appreciate ko yung isang tao talaga, mga kapatid, personally lang. Mas ma-appreciate ko yung isang tao na nakikita niya yung karumihan niya. Mas ma-appreciate ko yung tao na minsan may mag-ano sa akin ba, brother, bakit ganito yung buhay namin ngayon? Bakit ang raming problema? Bakit hindi pa rin ako nagiging banal? Bakit marami na akong katotohanan pero bakit ganito, brother? Bakit ganito pa rin? Bakit maraming problema pa rin? Alam niyo ano sinasabi ko sa mga taong ganyan na makakarap ko? Praise God. Napapaiyak ako minsan, praise God, no? Kasi talagang paraan niya ng Panginoon na nag-work pa rin siya sa iyo. Hindi ka na nagiging self-righteous ba? No? The more mo na nakikita yung kasalanan ba na talagang napakarumi. The more mo na nakikita yung pagka makasalanan mo. No? Kaya the only defense against imperfection of character is the indwelling of Christ in the heart through faith, by faith in His word, in His righteousness. Unless we become vitally connected with God, hanggang wala talaga tayong ganitong connection, we can never resist the unhallowed effect of self-love, self-indulgence, and temptation to sin. We may leave off many bad habits, kahit sabihin pa 20 years, 30 years, 40 years mo nang natanggal yung pag-iinom natin,
But without a vital connection with God, through the surrender of ourselves to Him moment by moment, we shall be overcome. Madadhaya pa rin tayo. Without a personal acquaintance with Christ and a continual communion, we are at the mercy of the enemy and shall do His bidding in the end. Akala ko gumagawa pa rin ako sa Panginoon. Pero yun pala, gumagawa pala ako sa kabila. And perfection of character, mga kapatid, is gained by accepting the faith of Jesus or believing that His unconditional love towards you. Believing of His unconditional love towards you. And perfection of character means perfect trust in God through His Son, Jesus Christ. At ito yung makakapagpatunaw sa puso ko na punong-puno ng pride, punong-puno ng pagmamataas, na gusto ko talagang gagawa sa sarili ko. Pero mga kapatid, ang ibig sabihin pala ng obedience, pagsunod, ang ibig sabihin pala ng perfection of character, ay wala ka ng ibang pinagtitiwalaan. Kahit minsan, masawayan ka na mali yung ginawa mo, pasalamatan mo yan. Kahit masawayan ka, kahit mabadlungan ka, pasalamatan mo yan. Bakit? Thank you sis, thank you Brad. Bakit? May ilalapit pa pala ako sa Panginoon na kinakailangan ko pang mabago sa pamamagitan ng Panginoon. Thank you Brad, thank you sis. Dahil nakita mo prideful pa ako kasi minsan hindi ko na nakikita, prideful na pala ako. Thank you sis, thank you Brad, na sinaway mo ako. Bakit? Praise God. Bakit? May opportunity pa ang Panginoon na gagawa sa buhay mo. And in perfection of character, nagsisimula siya every time, every moment na magtitiwala tayo sa sarili natin. And we are all perfect, I believe, in God's sight at this very moment, especially if His Word will continue to hid in my heart. And His promises only ang pinanghawakan ko. Bakit ako nagpipili minsan? Bakit? Kasi It's time to own your and may God bless us all, beloved. and may we continue to experience rest as we continue to face many troubles in our life. Ito lang po, and may God bless us all. Baka may dagdag po kayo sa ating pong lesson. Naku, kasi share ba?